What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Akong muli si Jupiter's TV, ang inyong kaibigan sa negosyo. Guys, kung ikaw ay 45 years old or 50 years old na ngayon, hindi pa huli para ikaw ay yumaman or magnegosyo. No? Total, mahaba ng panahon ang pamamasukan mo. Wala naman nangyari sa buhay mo. Baguhin mo ang strategy ng lifestyle mo. Magnegosyo ka, alisin ang mga negative sa iyong sarili, no? Mga negatibo o katamaran, walang pangarap or may pangarap man, dinaig ka sa bisyo mo. So, yun ang dapat nating baguhin. Kasi ang nakakatakot dito guys, no? Ang nakakatakot dito kung darating bigla yung panahon na ikaw ay magkasakit, no? Marami ng mga sakit ang tao ngayon na madali na magkasakit. Yun ang nakakatakot guys. Baka magsisi ka. Saka ka pa mangarap. Saka ka pa mangako na pag gumaling na ako, magnegosyo ako. Guys, baka mahuli na ang lahat, no? Nasa negosyo ang pirang pangtupad sa pangarap. Lagi kong sinasabi yan. Lagi ko ring sinasabi, ang negosyo, aahon ka basta magsipag ka at wag na wag mong haluan ng bisyo. Ang pinakakontra sa negosyo guys ay bisyo. Pinakakontra talaga yan. Sigarilyo, alak, babae, sabong, sugal, kahit anong sugal guys, kahit anong bisyo, droga, no? Iyan ay kalaban sa negosyo. Kung ang negosyo guys, blessing yan na pwedeng maging daan para ikaw ay mamilyonaryo. Pero ang mga bisyo ay ibablock ang daan para ikaw ay magiging successful. Samantalang ikaw ay kasalukuyang nagninegosyo. Maraming mga taong nagninegosyo pero bumabagsak. Bakit? Dahil sa bisyo. Marami akong mga kasamahan dati sa pagbibindor hanggang ngayon. Bindor pa rin sila na mahirap pa rin ang kalagayan. Pero ako guys, hindi naman sa pagyayabang. Nagiging inspiration ko yung aking mga mahal sa buhay, yung paghihirap nila. Nagiging tinitingnan, nagiging inspiration ko sila, motivation ko sila, na gusto ko silang bigyan ng magandang buhay, no? Makaganti man lang sa kanilang paghihirap nung ako ay bata pa, na pinapalaki. Yun ang lagi kong tinitingnan. So, sa pagninegosyo guys, isa sa mga nakita ko, ang pinakakontra sa negosyo, bisyo. No? Bisyo. Halimbawa, yung sugal. Pwede kasing yung kapital matangay in a 1 hour. Isang oras. Minsan wala pang oras. Ubos yun. Lalo na pag sabong or yung mga kasino. Pwedeng mawala, matangay pati ang kapital. No? Iyan yung kalaban. Kita nyo naman si Willie Rebillame. Nakita ko yung ano niya, natalo siya, billion ang natalo niya sa kasino. Ang konklusyon niya sa buhay niya, talagang hindi ka mananalo sa sugal na kasino. At ang Jupiter's TV nagpapaalala dyan na hindi yan dinidesign katulad ng mga piryahan, yung mga kasino. Hindi yan dinidesign para talunin mo yan guys. Dinidesign yan para talunin ka. Yung piryahan pa lang nakita mo sa mga ilaw pa lang yan. Napakaraming ilaw. Napakalaking gastos. Pwede ba yang pupunta tapos nagbibigay pa yan 100,000 sa mayor para makapwisto sa isang fiesta sa municipality. Nagbibigay pa yan guys. No? Nagbabayad pa yan sila. Tapos ikaw, magpakalulong ka sa bisyo, automatic doon mapupunta sa kanila yan. Hindi yan dinidesign para talunin mo. Tandaan ninyo yung sinasabi guys. Dahil nalulong ako dyan sa mga bisyo. Nalulong ako sa perya. Nalulong din ako sa karera na kabayo, yung video game. Video karera.
Nalulong din ako sa Carrera Live sa Santa Ana, sa San Lazaro. Nalulong din ako sa Sabong, Tungits, no? At mga bisyo, beer house. Pero lagi kong iniisip, mahabang panahon naman, nagsumpisa akong magbisyo, 16 years old, 4 na taon. 4 na taon ang lumipas sa pagbibisyo ko. 15 years old, nagbisyo na ako. Sa 5 taon, kasi 20 years old akong nagnegosyo, 15 years old, nag-start na akong magbisyo, ay walang nangyari. Ang iniisip ko guys, ito, isipin nyo din ito. 5 taon iniisip ko 5 taon na akong nagbisyo, walang nangyayari sa buhay ko, kaya baguhin ko kaya, alisin ko kaya ang bisyo, tapos magninegosyo ako at magsipag. Iyon ang aking target mission sa aking buhay. Kasi ang aking pananaw, baka natakot ako sa kinabukasan, baka magkasakit ako, or baka magkaroon ako ng kidney disease, failure. Hindi ka na magiging pabigat ka na sa pamilya mo pag meron ka ng mga ganong sakit, no? Ang pangarap mo, hanggang pangarap na lang, wala nang katuparan dahil may iniinda ka ng sakit. Kailan tayo dapat magninegosyo? Ngayon, ang tamang panahon. Kung ikaw ay malusog, malakas, at maayos pa ang pag-iisip. Kasi hindi natin alam ang ilalabas ng araw ng bukas kung tayo ay malusog, malakas, or maayos pa ang ating pag-iisip. No? Kaya ako friendly advice ito. Ako kasi mayaman na ako guys. May mga bahay na ako, marami na rin akong mga sasakyan. Meron din akong kumpanya, 2 ang kumpanya ko. Malakihan na guys, no? Pero saan ako galing? Galing ako sa pagbibindor. Galing ako sa pagbibindor, sa mga mahirap na mga pagbibindor. Asin, pakbit, naglalako ako ng isda, calamares, mani, yung fishball, yung embutido, itlog, mantika, no? Yan yung mga negosyo ko, bagoong, nagnegosyo din ako ng prutas, nagnegosyo din ako ng mga daing tuyo, no? Nagnegosyo din ako ng mga dashcam, hanggang ganun guys, dashcam na mga kamera sa mga sasakyan na pag may banggaan. Nagnegosyo din ako ng mga CCTV sa mga bahay-bahay. Ang dami kong mga nadaan ng mga negosyo, no? Pero nagsimula ako sa mga maliliit, sa pagpapakbit, no? Sa paglalako ng bagoong, paglalako ng mga asin. Ganun, kasi wala naman akong natapos. First year high school lang ako guys. Lagi kong inuulit-ulit ito sa inyo para ipamukha sa inyo na kahit na hindi tayo nakatapos, mayroon tayong pag-asa na aahon tayo sa kahirapan, no? Mayroon tayong chance. Hindi dahil sa ikaw ay hindi nakatapos ay ipaubaya mo na ang kahirapan. Parang suko ka na ikaw ay hindi nakatapos kaya hanggang dyan ka na lang. Huwag, baguhin mo ang pananaw mo guys. Baguhin mo ang pananaw mo. Maawa ka sa pamilya mo, maawa ka sa sarili mo. Ano lang ang nagiging baguhin mo dapat? Alisin mo kung ano ang bisyo mo ngayon. Mag-extra effort ka, mag-business ka, manood ka sa aking YouTube channel. Mag-ipon ka ng kaalaman sa pagninegosyo. Bakit ako itong nagsasalita sa inyo na mayroong napatunayan na successful ako sa pagninegosyo, no? Nagkapagnegosyo ako ng trucking, no? Marami akong mga sasakyan. Nakapagnegosyo ako ng beach resort, hotel and restaurant, no? 2 ang beach resort ko sa Batangas, no? Nakabili. Saan galing? Dahil sa pagninegosyo, dahil sa diskarte. Pero wala sa yan guys. Wala sa pamamasukan, wala sa pagtatapos sa pag-aaral. Kahit na hindi ka tapos, pero masipag ka, tapos hindi mo pa hinahaluan ng bisyo,
nag-extra effort ka, diskarte, daig mo yung mga nakatapos guys. Kahit na nakatapos ang isang tao sa pag-aaral, kung siya ay nagnegosyo at may bisyo, bagsak pa rin yan guys. Babagsak. Kahit na ang isang tao na nanamasukan, profesional, nakatapos sa pag-aaral, malaki ang sahod, may bisyo, bagsak pa rin yan guys. No? Bagsak pa rin. Parang isang kahig, isang tuka pa rin. Ang kanilang pinagmamalaki, yung napaaral lang nila ang kanilang mga anak, okay na yon. So mga ganun guys, pero hindi dapat iyon lang ang ating pananaw sa buhay, yung mapaaral lang ating mga anak, maganon na, okay na, pwede mo na iwaldas yung pera mo sa bisyo mo. Guys, napakahirap na isipin na mahabang panahon na ang ginugol mo sa pamamasukan. Mahabang panahon na ang ginugugol mo sa pamamasukan. Hanggang ngayon, baon ka pa rin sa utang, nakasangla pa rin. Kailan mo baguhin ang sarili mo? No? Kailan mo baguhin ang lifestyle mo? Mindset mo? Alam ko ikaw ay may pangarap din na makaahon sa kahirapan, no? Alam ko ikaw ay may pangarap, pero wala kang di mo alam ang step, anong unang step ang gagawin para ikaw ay magninegosyo. Wala kasing nagtuturo, walang nag-aano. So, napakahirap magsimula sa pagninegosyo kung walang magtuturo. Kaya naisip ko na ituturo ko kaya, mag-vlog kaya ako. Hindi ako nagba-vlog para kumita, para sa pamilya ko, para ako ay magkaroon ng pera. Hindi po. Nagba-vlog ako para magturo ng negosyo, para makatulong sa mga gustong magnegosyo. Hindi ako nagba-vlog para kumita, para ako yumaman. Hindi po. Hindi ako nagba-vlog para kumita, para sa pamilya. Hindi. Kasi may pera nga ako eh. At hindi rin ako pwedeng magtuturo kung ako ay walang napatunayan. Nakakahiya yun guys. Kung ako ay isang kahig, isang tuka, tapos nagturo-turo ako ng negosyo sa inyo, parang pagyayabang yung ganon. Nagtuturo-turo ka tapos wala kang napatunayan. No? Medyo mas mahirap. Walang taong maniniwala sa mga ganon. No? Pero ang nagbigay sa atin ng karapatang magturo ng negosyo, yung ating napatunayan. Meron tayong nakitaan, nakatunayan sa ating buhay na nabago sa pagninegosyo. Kaya sinishare ko sa inyo. No, marami tayong basher na nagpaparami lang ng yan. Bakit ka pa nagbablog? Kung ikaw ay mayaman na. Guys, hindi naman tayo nagbablog para kumita o magpayaman. May vlog na nagtuturo sa pamamagitan ng social media, nagbablog tayo, nagtuturo tayo ng negosyo. Yun po ang paraan. No? Pero para hindi kumita, hindi para yayaman, hindi po. Kasi nga, meron na nga tayo guys, di ba? Meron akong kumpanya. Meron akong dalawang kumpanya na kumikita sa pagninegosyo. Social media, ano dyan? Nagpaparapol din ako. Ipamimigay ko lang din yung aking kinikita. Kung may kinikita, nakita nyo naman na pinamimigay natin, no? Ang ating mga perang pangkapital sa maliliit na negosyo sa ating mga subscribers or followers. Kaya ako nagtuturo guys sa pamamagitan ng vlog, maiparating ko sa inyo kung ikaw gusto kang magnegosyo, gusto mong makaahon sa kahirapan, nasa negosyo. Magtulungan kayong mag-asawa. Napakasarap magnegosyo. Masarap din ang buhay ng may pera guys, sinasabi ko sa inyo. Yung hindi mo problemahin yung kakainin mo bukas, kailangan mo hanapin ngayon. Napakahirap yun. Subok ko yan eh. Kasi nga, kami, 10 kaming magkapatid. 12 kaming magkapatid. Ang hirap, wala kami sariling lupa. Ang mama ko, housemaid lang. Yung kanin namin, hinahaluan ng bulanghoy para dumami. Or saging, tinatadtaran ng saging para dumami, mag-asya sa amin.
Danas ko yun guys eh. Kaya napakahirap na yung kakainin mo mamayang gabi sa pamilya mo, sa asawa mo, ay hahanapin mo pa lang ngayong araw. 'Di ba guys? Tapos darating bigla yung sakit-sakit sa ulo, napipilitan ka pa ring magtrabaho. Napipilitan dahil walang kakainin. Hindi mo kayang tingnan ang anak mo na hindi makakain. Kaya kahit masakit ang ulo mo, magtatrabaho ka, 'di ba? Mahirap 'yon. Ini-encourage ko kayo na magnegosyo. Tapos huwag haluan ng bisyo. No? Para kayo ay makaranas din ng pag-ahon. Pero ako guys, sa aking pagtuturo, hindi naman ako din na nag-expect na ako ay paniwalaan ninyo. Ang sa akin lang, kung merong maniwala, salamat. Pag wala naman akong magagawa. Basta ako, mayaman ako at i-share ko sa inyo kung paano ako yumaman. Itinuturo ko na nga sa inyo step by step kung paano ang pagyaman, ano ang unang step, no? Marami kasing mga nagninegosyo, basta na lang gumaya, di alam ang pasikot-sikot, bumagsak, nadala na sa pagninegosyo, na mamasukan. Ayaw ko na parang may trauma. Hindi kasi pwedeng banat na lang ng banat, na parang hindi ka pwedeng banat na lang ng banat sa negosyo na walang pundasyon. Parang ang negosyo parang bahayan na may istruktura na matibay. No, mahuna. Kasi pag walang pundasyon, babagsak guys. No, hindi ka makabuild ng mataas kung mahuna ang iyong pundasyon. So ganun sa pagninegosyo, kailangan alamin mo ano bang klaseng negosyo to. At tandaan ninyo guys, kaya ka nagninegosyo para dahil may nakikita ka doon sa ginagayahan mong negosyo. Umaasinso siya. So, yun. Kaya ka nagnegosyo, ginaya mo. Pero nung ikaw na, hindi ka umahon, hindi ka umasinso. Bakit kaya? Dahil ba sa hindi kahiyang? Or dahil may mga hindi ka alam na dahilan bakit hindi ka nagsuap samantalang yung pinagayahan, kaya ka nga baliw ang tao na magninegosyo na yung pinagayahan niya ay bumagsak. So walang ganon. Kaya ka gumaya sa negosyo na yun dahil nakita mo umaasinso siya. Gumanda buhay niya. Di magnegosyo din ako. No? Magnegosyo din ako ng katulad sa kanya dahil yumaman siya. O so may nung ikaw na ang nagnegosyo guys, hindi ka yumaman. Ano ang dahilan? Hindi sa dahil hindi kahiyang guys. Marami kang dapat tuklasin o dapat alamin. Bakit nangyayaring hindi ka umasinso samantalang yung pinagayaan mo umaasinso? Kasi baka ikaw ay may bisyo kang hindi matanggal-tanggal. Baka pinupugaran ka ng katamaran or wala kang motivasyon sa sarili. Importante yun sa pagninegosyo. Or wala kang pangarap. Ang pangarap mo lang, okay lang sa'yo. Wala kang solid na pangarap. Dapat kasi may goal ka. Meron kang tatargetin sa unahan. Ano ba ang pangarap ko? Ano ba ang pangarap kong dapat abutin? At magkano ang kailangang araw-araw para maabot? Kailan ito dapat maabot? At anong negosyo ang bagay dito para maabot ko yung pangarap? Maraming mga ganyan guys. Pasikot-sikot. No? Para kang nag-garden, para kang nagtatanim, linisin mo muna, alamin mo muna pasikot-sikot. Hindi yung basta tanim ka na lang, marami parang talahib, marami palang dawag na mga damo. Hindi magtagumpay yung pananim mo, kundi payat yon at hindi magbunga. Dahil hindi mo, basta ka na lang umatake. Basta ka na lang umatake sa negosyo na hindi mo alam ang pasikot-sikot. Siyempre, alisin mo yung dawag. Ano ang ibig kong sabihin? Yung sugal, bisyo, yun dawag yun sa negosyo. Hindi ka magtatagumpay pag ikaw ay may bisyo. Hindi ka magtagumpay kung ikaw ay lasinggo. Kasi ang lasinggo may hangover yan. Hindi ka makapagtinda bukas. Tinatamad ka dahil napalaban ka sa inuman kagabi. Ang mag-sacrifice, yung negosyo.
So magiging on-off ka ngayon sa pagninegosyo. Paano mo matupad ang pangarap mo pag ganun ang sistema mo? Hindi matupad. So hanggang sa tatamarin ka na, madaig ka na nung sarili mong kagagawan, sa sarili mong galaw, ikaw ay nanghina, ikaw ay nanlamig, ikaw ay tuluyang nagnegatibo sa negosyo dahil sa sarili mong kagagawan. Kasi pag ikaw ay may pangarap at seryoso ka, bigyan mong daan yon para matupad. Ano ang daan? Maglinis ka ng dawag, alisin, huwag kang magbisyo. Magtulungan kayong mag-asawa. Karamihang nag-aaway mag-asawa dahil sa financial. Dahil sa kahit nagmamahalan sila, nagkalabuan Dahil sa financial, guys, no? Kaya ang Jupiter's TV nagtuturo sa inyo palagi ng motivation, ng pagpapalakas ng loob, pagninegosyo. Na sana ay pakinggan ninyo, guys, panoorin ninyo, tiyagain ninyo ang aking mga video. Ipunin ninyo yung mga strategy, diskarte. Bakit? Ang nagtuturo naman sa inyo, may katunayan yumaman sa pagninegosyo. O di, may pattern akong ibinigay sa inyo. Ano yung pattern? Wag na wag mong haluan ng bisyo. Tapos, magsipag ka. Ako, marami akong sakripisyong ginawa sa aking pagninegosyo, guys. 20 years old ako, binata ako, nag-asawa ako, 24 years old. Sacrifice ako, maraming nakasaksi kasi marami pa naman akong mga tao na hanggang ngayon nasa akin pa rin 20 years ago, 2006. Hanggang ngayon nasa akin pa rin. No, nakasaksi sila paano ako magising ng alas 3 madaling araw. Matulog ako alas 11 ng gabi. 5 oras ang tulog ko, alas 3. Alas 3 ng madaling araw, guys, kasagsagan ng kasarapan ng tulog yan. Pero pinuputol ko yan. Bakit? Para saan? Dahil sa pangarap. Ang inspiration ko, bigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang, makaganti ako bago man lang sila mamatay. Binata ako. At mula nung nagnegosyo ako, nagiging breadwinner. Sinusuportahan ko ang aking magulang, no? Ang aking mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, no? Binibigyan ko 12,000 monthly mula nung ako yung nagninegosyo. So, nakakaranas sila ng kaginhawaan sa buhay, no, na hindi nila naranasan mula nung ako'y ipinanganak, mula nung kami ipinanganak na mga anak nila, hindi nila naranasan. Pero nung ako'y ginawa ko silang inspiration, ay nakaranas sila ng kaginhawaan sa buhay. Ang bilin ko, bumili kayo ng pagkain mga masasarap. Yun lagi ang bilin ko sa kanila. Hanggang ngayon, sinusustentuhan ko. Walang patid yun, buwan-buwan. Ang aking mama na lang ang natira dahil namayapa ng aking ama nung 2020, 5 years ago. No? Ang mama ko, yung pirang, kung ano yung ibinigay ko sa kanilang dalawa, yun pa rin ang natanggap sa aking mother ngayon. 12,000 monthly. So sagana siya. Meron pa, binilihan ko pa ng lupa na mga niyugan. Siya pa ang mag-aani. Bahala na siya roon. No? Binigyan ko pa ng pangnegosyo. Gusto daw niya babuyan. Nagnegosyo ng babuyan. So, pinabayaan ko. Binigay ko ang hilig. Dahil alam ko galing sila sa napakahirap. Total, yun din ang isa sa mga kaya pinalad ako sa mga pagninegosyo. Dahil sa marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang, guys, no? Sa ating mga kapatid, mabibigyan din. So, gawin yung inspiration ang mga kapatid mo, mga magulang mo, na kahit papaano ay makatulong ka sa kanila. Magsipag ka, magsakripisyo ka. Gising ka ng maaga. Kaya marami akong kasarapan ng tulog na pinuputol. Ang sarap pa matulog nun. Alas 4, alas 5, alas 3, magising na ako, guys. Nagpadjak na ako mula Dasma Parkland Subdivision. Akyatin pa yun, guys. Sikad-sikad ang gamit ko, padjak na may sidecar. Namimili na ako ng calamari sa Kadiwa, Dasmariñas, malaking palengke. No? Araw-araw yun ginagawa ko.
Kita nyo naman, nagbubunga, yumaman ako, nagiging multimillionaire ako. Dahil sa sipag, kahit na wala kang pinag-aralan, huwag kang mahina, huwag kang manghina, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong sisihin ang iyong mga magulang dahil hindi ka nagpag-aral. Kahit napaaral ka, nakatapos ka, kung wala ka pa rin nung itinuro kong wagaluan ng bisyo, kahit isang tuka ka pa rin. Kahit nakatapos ka, mag-observe ka ng mga professional na may mga bisyo. Kahit isang tuka pa rin. Baon din sa mga utang. Ganun yun, guys. No? Ganun yun. Mag-observe kayo. So, hindi batayan yung advantage lang kung nakatapos ka na, masipag ka, wala kang bisyo, ay mas lalong advantage yun ng pag-ahon mo sa kahirapan. Ang tinutukoy ko lang ay hypothetical na masyado kung magsisihan pa sa magulang mo at ikaw na hindi ka napatapos sa pag-aaral dahil sa kanilang kahirapan at nangyari naman na hindi ka nakatapos. Huwag mo nang isipin yon. Move on. Tapos ito ang start ngayon na magnegosyo ka. Fishball, napakagandang negosyo yung fishball, guys. No, itinuro ko sa YouTube channel ko yan, fishball. Panoorin ninyo. Yung tuyo, daing, napakaganda. Umaabot ng 67 ang mga tao ko dyan. Paglalako, ang motor ko, ang dami. Mga motor ko. No? Nasa 50 mahigit yung motor ko. Ang repacker ko ng tuyo, 8 tao. Tapos ang mga motor ko 50 mahigit para maglalako yun. 58 yata yung motor ko para maglako sa mga subdivision. Nagkaroon ako ng barak sa Batangas, sa Laguna, sa Bulacan, sa Cavite. Nagkaroon ako ng mga baraks, guys, ng mga tao na pinapalako ko ng tuyo sa mga subdivision. Napakalakas. Kumikita ako sa isang buwan, 400,000, 400,000 isang buwan. O di, para ka na, sinasabi ko sa inyo, napakalaki ng kita. Nasa ano kasi yan eh. Limbawa, kung nagnegosyo ka ngayon, para mag-multiply kasi agad ang kita mo at mabilis kang magiging milyonaryo, kuha ka ng tao na magtrabaho para sa'yo. Yan ang mga ginagawa ng mga negosyante. Halimbawa, ikaw sa pagninegosyo mo, kumita ka, no? Kumita ka ng 3,000. Alam mo, 3,000 isang araw, 2,500. O di, kuha ka ng tao. Siya naman ang iiwan mo doon sa area mo na i-training mo siyang mabuti. O di, kung magpasok man ng hindi katulad sa kita mo 3,000 malinis at 2,500 malinis sa isang araw, kahit 1,500 lang malinis, at least hindi ka na nagpagod doon sa area na yon. Yung taong inilagay mo doon nagpasok na ng 1,500, ikaw naman dito, so kikita ka na ng 3,000, 2,500. Pag pinagsama mo 5,000 na agad yon, mahigit, o 6,000 na kaagad. O pagkatapos mo dito, kuha ka uli ng tao, ilagay mo uli dyan. Siya naman ang magpasok naman kahit 1,500, hindi naman expectation mo na 3,000, hindi niya abot, kahit 1,500 lang. Nagpasok naman yung taong kinuha mo, 1,500 malinis araw-araw. Di, dalawa na ang tao mong nagpasok ng 1,500, 3,000 na kaagad. O kahit manage ka lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na pwede kang mag-multiply, manage ka, nasa bahay ka na lang. Pakainin mo sila ng masarap, swelduhan mo ng maayos. Nagpasok sila ng 3,000. Magkano yun? 90,000 isang buwan, guys. Malinis, no? Labas na yung sweldo nila doon. Ganon ang expectation ko hanggang sa umabot ng maraming mga tao, napakarami. Biro mo, bumibenta ako ng 100,000, 200,000 sa isang araw sa dami ng mga naglalako tinda. Marami akong mga pinasweldohan. Doon ako nag-start ang career ko sa pagninegosyo. Ako manage na lang, tagaluto ako, pakainin ko yung mga tao ko. Masarap na pagkain ang ibibigay ko sa kanila para sila ganahan maglako, bigyan ko sila ng mga magagandang pabor. Iyon, guys. So, maraming mga ganong strategy sa pagninegosyo. No, ako nagtuturo sa inyo
na may buong pusong pagtuturo. Hindi basta turo na lang na may halong pagyayabang. Wala naman. Ano bang makukuha natin sa pagyayabang? Di naman tayo yayaman sa pagyayabang, guys. No? Nagtuturo ako para baka sakaling makatulong sa taong nagnasang magnegosyo pero walang alam kung ano ang umpisa, walang alam. Kaya nagtuturo ako, guys, baka sakaling makatulong ako sa inyo, no? Panoorin ninyo ang video ko sa mantika, tiyagain ninyo. Panoorin ninyo yung video ko sa itlog, tiyagain ninyo. Dalawa kayong mag-asawa, seryoso kayong manonood. Unawain ninyo. Tuyo, magandang negosyo yung tuyo, guys. Yayaman ka doon in mabilis na panahon, yayaman ka. Pwede kang mamilyonaryo in 2 years. Masunod mo lang yung aking strategy, technique. Pero nasa iyo pa rin naman kung susundin mo, hindi, no? Kung mas magaling ka pa sa akin, meron naman kasing mga nagko-comment na hindi nila, parang feeling nila, napakagaling nila. So wala naman tayong magawa ron eh. Ang sa akin ding pagtuturo, pwedeng paniwalaan nyo, pwede ring hindi. Di naman mabawasan yung yaman ko kung hindi kayo maniniwala eh. 'Di ba? So, nasa inyo pa rin. Pero kung ikaw ay sawa na sa paghihirap mo, sawa na sa kahirapan, for 20 years kang namamasukan, 45 years old ka na ngayon, 25 years old kang 20 years old ka nag-start magtrabaho, namamasukan, 25 years old ang ginugol mo sa pamamasukan pero walang nangyari. Baka nasa negosyo. Guys, sundin nyo lang yung instruction ko, strategy. Tiyaga-tiyaga lang. Sundin ninyong mabuti. Tiyak ako, aahon, yayaman kayo na katulad ko. Kasi ang feeling ko kasi ngayon, nanghihinayang ako na hindi ituro sa inyo yung aking kaalaman sa pagninegosyo na mamatay ako na marami akong dapat ituro na pwede rin namang mapakinabangan ng mga taong naghihirap. Total, mayaman na rin naman na ako. Bakit hindi ko i-share? Bakit ako yumaman? Kaya isinishare ko sa inyo. No? Kung ikaw ay nasa abroad, dapat hindi ka nag-abroad kung matutunan mo yung negosyong itinuro ko. Kasi sa negosyo sa abroad, gawin kang alipin, hindi mo rin alam ang kapalaran mo doon, kung swerte ka ba doon. So napakahirap at isa pang masakit doon, yung alalahanin mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, hindi mo nakikita ang kalagayan, ang posisyon nila sa pagtulog, hindi mo nakikita, pero gusto mong pagmasdan yun. Iyon ang napakahirap, yung maulila ka sa yung pagmamahal sa mga anak na napakalayo, masakit yun eh. Pero itong itinuturo ko sa inyo na kaya mong talunin yung pasahod sa abroad at ang asawa mo makatabi mo pa sa pagtulog gabi-gabi. Ang mga anak mo nakikita, mamonitor mo pa ang kalagayan, ang araw-araw, mamonitor mo pa yung mga anak mo. Diba? Mamonitor mo ang kanilang kalagayan. Makatulong pa sila sa pagninegosyo mo. Ang asawa mo makakatimbang mo pa sa diba, napakaganda. Nasa negosyo talaga, guys. No? Kaya huwag kang mag-abroad. Tingnan ninyo, napakaraming mga dayuhan, mga inchik pumupunta rito para mga magnegosyo. Napakarami dyan. Diyan sa Soler, sa Chinatown, mga inchik, napakarami, mga negosyante, nagninegosyo. Sila na lang ang ginagamit tayong negosyo nila. Pero dapat tayo ang magninegosyo sa sarili nating guys. Ang tayo naman mamasukan para alipin tayo sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. Diba? Napaka hinang mindset yan. No? Tingnan ninyo yung mga Muslim. Yung mga Muslim, dikit-dikit eh. Pari-pariho ang mga tinda. Pari-pariho dikit, tag 1 metro kwadrado lang yung tinda nila. Diyan sa mga, kahit saan, dikit-dikit, pari-pariho ng tinda. Pero tingnan nyo guys, hindi sila nagni-negative. Kung ang iniisip mo, may kompetensya, may nagtitinda na dito, negatibo ka lang. Walang mangyayari sa buhay mo pag hindi mo
babaguhin ang ganyang pananaw. Ang ganyang pananaw na pagiging negatibo. No? Marami akong mga pinakita sa video ko sa Reels na nagtitinda ng kape. Kung ikaw negatibo ka, hindi ka magtitinda ng kape dahil isipin mo, maraming tindahan dyan. Sa tindahan, 15 pesos, 12, 13 pesos lang ang Nescafe, dalawang kape na yon, 13 pesos. Yan, 150, 130 ang isang basong kape. So hindi ka na magtinda. Pero may mga nagtinda pa rin. Pinapakita ko nga sa inyo na may nagtinda tag 130, 140, 120, depende sa kape na gusto mo. Yung mayayaman yon sila, guys. Yung mayaman. Bakit? Positive ang kanilang pag-iisip. Positive ang kanilang mindset sa pagninegosyo. Yan yung sinasabi ko. Kasi kung ikaw mismo nag-down sa sarili mo, ikaw mismo ang nagharang, naghadlang sa pangarap mo, ikaw mismo ang nagpigil na wag matupad ang pangarap mo sa pagiging negatibo. Bago ka maniwala na magni-negative, si ganun nga, hindi nagtagumpay, hindi nag-success yung kanyang negosyo. Hindi mo alam, baka puno ng bisyo, hindi nakasunod sa ating rules na itinuturo ko na wag haluan ng bisyo, pambababae. Halimbawa, ikaw, may asawa ka, may mga anak ka, nambababae ka habang ikaw ay nagninegosyo. Mamalasin ang negosyo mo, guys. Babagsak at babagsak ka. Maliban doon sa mga nagninegosyo, isipin, marami namang akong kakilala, nagnegosyo, mga sabongero nga sila, mga kasi mga illegal din naman ang mga negosyo, guys, karamihan. No, mga illegal, mga galing sa masama. Kaya successful sila dahil hindi naman yung kanilang galing naman sa hindi mabuti, no? Kaya yan ang mga sinasabi ko. Huwag niyong gawing mga batayan yung ganun. Basta importante ikaw makapagsimula kang magnegosyo. Maliit na kapital, 10,000, pwede ka ng mga kapital. Yung Pakbit, panoorin ninyo, napakagandang negosyo yon, yung Pakbit. Subukan ninyo, guys, ang mga negosyong itinuro ko. No? Napakasarap magnegosyo. Napakasarap may pera. Masarap na ang kailangan ng pamilya mo, mabibigay mo. Masarap may sasakyan. Masarap ang tinutulugan mo, aircon. Hindi ako nakakatulog pag hindi aircon Parang maalinsangan para sa akin kasi gusto ko aircon. Masarap matulog ng aircon. Pero pag ikaw mahirap matulog ng mahirap matulog ng sanay ka na sa pag-aircon, sanay ka na sa kaya pag nag-brown out dito sa amin, ang ginawa ko, sa sasakyan ako natulog. Inuon ko yung sasakyan, doon ako natutulog. No? Pero ngayon, pinapasular ko na yung mga bahay ko, guys. Pinapasular ko, pinano ko na. So, masarap yung gano'n na may pang ka, mga ganong maabot ka. No? Kasi, nagnegosyo ka, di bigyan mo din ng sarap ng buhay. Ang mindset ko kasi, kaya nga ako nagnegosyo para mabigyan ko ng kaluwang. Mag-aircon ako para kapalit din sa sakripisyo ko. Pag matulog ako, ay makatulog ako ng maayos dahil malamig. Para mabigyan din ng sarap ng buhay ang aking sarili. Di ba? So mga ganong mindset, no? Nagnegosyo ka para mapakain mo ng masarap ang mga anak mo. Ang asawa mo, mabigyan, magkaroon ng pambili ng pampaganda para hindi ka rin magsawang tingnan yung asawa mo na nalulusyang na. No? So bigyan mo ng pangpasiksi. Bigyan mo na para sa'yo din. Ikabubuti sa'yo. Napakaganda. Diba? Pag may pera ka. Kaya guys, sana wag ninyong masamain ang aking pagtuturo ng negosyo. Sana magiging magiging daan para ikaw ay magporsige. Sana makapagbigay ako ng motivation sa inyo o interest sa pagninegosyo. Napakasarap magnegosyo. Masarap, may pera. Talagang guys, no?
Wag yung mindset, mamamatay ka rin naman, hindi mo madadala. Mamamatay pero nakatikim ng kaalwangan sa buhay. Kaysa mamamatay na puro paghihirap, guys, no? Sana naintindihan ninyo ang mindset, ang mga mindset positive palagi. Ang negosyo, alamin mo ang negative, positive. Lagi kang manood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, guys. Kasi marami akong mga viewers na hindi naman nakapag-subscribe, nanonood lang, pero hindi nakapag-subscribe. Mag-i-push ninyo yung button, bell button ng aking... Wala namang bayad ang pag-subscribe sa YouTube. Sa Facebook may bayad. Pero sa YouTube, mag-subscribe ka. Parang ang katumbas kasi sa subscribe sa Facebook, sa YouTube ay follow. Sa Facebook, follow. Sa YouTube naman, subscribe. Parehong walang bayad yun. Kung mag-follow ka, walang bayad. Pag mag-subscribe ka naman sa YouTube, walang bayad, no? Pero ang subscribe sa Facebook, may bayad yun. Huwag kayo doon sa Facebook mag-subscribe. Kundi dito kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. Wala pong bayad yan. At para matuto kayo ng mga kaalaman sa pagninegosyo, no? Mag-subscribe at sagain ninyo. Binibigyan nyo nga ng panahon yung mga panunood sa mga walang kabuluhan na hindi makakatulong sa pag-ahon mo sa kahirapan. Tayo pa kaya ang hindi nyo suportahan na hindi kayo mag-subscribe sa ating YouTube na wala namang bayad. Kaya guys, salamat sa inyong panunood. Ito si Jupiter's TV na nagsasabi sa inyo. Maraming salamat at bye-bye.